Sa siyam na taon ko diyan ano, talagang after third reading ng GAB, nung General Appropriations Bill, laging after third reading nagki-create ng ng small committee na kini-criticize namin. Hindi dapat ganon. Dahil kung magkakaroon ng amendments o insertion doon sa General Appropriations Bill, dapat maganap yan on the third reading. Kaya lang sa nangyayari at sa karanasan ko, minamadali, no? Minsan nga ginagawang second reading tsaka third reading, isang Mm. araw na lang yan, no? Well, presidente rin ang may kasalanan niyan kasi during the last 3 years ko ay nakita ko laging urgent, laging sinicertify as urgent ang budget na hindi Mm. naman dapat i-certify as urgent dahil wala naman talagang dahilan, wala namang emergency situation. Mm. Kaya talagang nakikita natin dito na etong mga proseso na ito ay mali, no? Kahit mas sinasabing ang insertion ay nagaganap sa bicameral committee, mali pa rin 'yon kasi sa Mm. bicameral conference committee nire-reconcile mo lang yung dalawang version Mm. ng House at saka ng Senate. Pero hindi mo na dapat yun baguhin. No, wala dapat na mga insertion at pagbababa ng mga budget doon sa mga unprogrammed appropriations katulad ng sweldo ng mga government employees, benefits na nabigla na lang kami nung nakaraang budget na nilagay sa unprogrammed appropriations. Eh dapat regular budget 'yon. Kaya talagang dapat ang mga insertions, ang mga amendments ay nagaganap yan during the second reading ng bill. Katulad ng nangyayari sa iba pang mga bills. Yes. And Ma'am Franz, bilang miyembro pa dati po ng 19th Congress, narinig na rin po ba ninyo yung po nga naging payag po nitong si dating Senate President Chis Escudero, yung FLR, yung po nga for later release, para po dito nga po sa binabanggit po na ito yung pagpirma po sa impeachment complaint kay VP Sara? Well, hindi ako privy, no? Hindi ko alam yung FLR na yan, pero naririnig ko yan before pa ng impeachment. So taon-taon, no, may mga FLR na ano rin ng DBM, kaya for later release. Mm. So kung ginamit ito doon sa impeachment ay hindi ako privy doon sa kanila, no? Kasi ang makabayan naman hindi naman kami nag-avail ng Mm. mga infrastructure projects. Yes. And Ma'am Franz, no, bilang dati pong representante at miyembro po ng House, matanong lang po natin, with this kind of scenario kasi ngayon na nag-resign po, ito po nga ang pinagtutunan po ngayon ang dating appropriation chairman, si Saldico, nagbitiw na po sa kanya pong katungkulan. So, wala na pong kapangyarihan po ang House para po dyan sa kanya kasi pinapauwi na po siya kahapon pero resignation ang kanya pong ibinigay po. Ano yan, parang wala na pong say po ang House sa kanya pong ganyan pong mga senaryo? Well, technically, no, Bombo Frani, wala na. Yung mga isinampang mga complaints sa ethics committee ay mababaliwala na yon. Mm. At ngayon naman ay paharapin niya yung ombudsman, haharapin niya yung mga akusasyon sa kanya sa kung tatawagin man siya doon sa Senate, no? Magiging ano na siya, no? Obliged na siya na Mm. pumunta doon sa Senate committee hearing, sa Blue Ribbon Committee dahil wala na siyang kumbaga ay kumbaga yung ah, binibigay na respect doon sa the same, no? Doon Mm. sa mga senador at saka sa mga kongresista dahil hindi na siya kongresista. So, ang take ko lang dito, no, hindi lang naman si Congressman Saldi Mm. yung may culprit diyan sa budget na yan. Kasi sa Bicameral Conference Committee, Yes. binubuo yan ng mga miyembro ng Senado at saka miyembro ng Kongreso. So, bakit na-focus lang sa kanya? Kaya talagang dapat na maimbestigahan din lahat ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na nagkaroon ng mga insertions after nung third reading. So sana hindi ma-focus sa kanya yung investigasyon. Isama din yung mga iba pang mga kasama niya noon. Yes. Ma'am Franz, mapunta na rin po tayo sa investigasyon with this
flood control projects. What can you say po dito po sa ICI po ngayon? And then kahapon with the new advisor, no? Magiging advisor po ng ICI, ito po nga dating PNP Chief Rodolfo Asurina. Pero sa pangkalatan ang ICI po ba ay magiging independent po talaga or sabi nila ay baka magiging selective justice lamang po ito? Well, sa nakikita natin yung ICI, although sinasabing independent, the fact na created ito ni presidente, magiging sunod-sunuran pa rin ito sa gugustuhin ng presidente. Tingin natin magiging selective pa rin. Yung mga isinampang mga nakitang probable na kaso sa mga binabanggit na mga DPWH na mga opisyal, ay tingin natin kulang pa ito.